huwag mawala ang permit at magkaroon ng magandang araw. Namangha ang bida sa kanyang kakayahan sa pagsisinungaling. Dahil sa curiosity, tinanong niya ito kung bakit siya nagsinungaling tungkol sa kanyang pangalan. Hindi siya nakaimik dahil nakalimutan niyang sabihin sa kanya ang lahat. Namangha si Momento nang mapansin ni Stek na hindi niya sinabi sa kanya na kasalukuyang hinahanap siya. Hiniling niya na makapasok muna siya sa hotel, kung saan sasabihin niya ang lahat tungkol sa sitwasyong ito. Medyo maingay ang bar, habang nag-uusap ang mga tao sa isa't isa. Aware siya na baka hindi siya komportable dahil malakas ito kumpara sa kagubatan. Medyo maingay ito para sa kanya, pero siniguro niya na masasanay na siya dahil magiging ganito ito sandali. Binigyan niya siya ng inumin para subukan. Iniinom niya ito, ngunit agad itong natapon dahil mayroon itong mapait na lasa. Masakit ang kanyang lalamunan, at pakiramdam niya ay umiinom siya ng dirty mop water. Sumang-ayon si Memento sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit niya ininom ang bagay na iyon. Bumantong hininga siya at nagpa siya na kausapin siya tungkol sa bagay na iyon. Ipinaliwanag niya sa kanya ang buong sitwasyon habang kumakain, at nagulat siya, dahil sa huli ay nakakuha pa siya ng pabuyan dahil sa kanya. Pinatunayan niya, ngunit ito ang kanyang dahilan, kaya pinahintulutan niya itong bumalik sa kagubatan kung gagawin niya. Ayokong tulungan siya. Naisip niyang makatwiran ang pagnanais niyang maghiganti at naalala niya ang mga sinabi nito sa kagubatan nang sabihin niyang hindi siya ganoong uri ng tao. Kailangan niyang maging isang ipokrito o walang isip na tulala para pigilan siya at maunawaan ang ibig niyang sabihin. Noong una silang nagkita, iniligtas pa niya ang kanyang buong species mula sa pagkalipol sa pangalan ng Drain War. Gusto niyang magbayad hanggang sa maisip niyang sapat na ito at pumayag ang iba. Naalala niyang pinagkatiwalaan siya ng kanyang ama at lola kahit siya ay tao. Napakatigas ng mga ito na hindi man lang niya magawang tumanggi sa kanila. Alam ni Eliana na ang paghihiganti laban sa hari ay hindi isang maliit na gawain, kahit na malamang na magagawa niya ito. Tinanong niya siya tungkol sa kanyang singsing, at inutusan siya ni Stek na tumahimik sandali. Ang ilang mga customer ay nagsasalita tungkol sa sundalo sa bawat kalsada sa loob ng bansa. Batid ng kanyang kapwa at ipinaliwanag na ito ay dahil sa napakaraming tao ang ninakawan doon. Nakikita na sila ay kumukuha lamang ng mga kalakal, ito ay dapat na isang tao. Sinasabi ng mga tao na nawalan sila ng malay at lahat ng bagay ay ninakaw kapag sila ay nagising. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na mag-ingat. Nag-aalala si Eliana na magiging problema iyon. Ang mga sundalo ay magpapatrolya sa kalsada, at wala silang ideya kung ano ang nagtatago sa loob ng kagubatan. Tinanong niya ito kung ano ang binabalak niyang gawin, ngunit kailangan niya ng paglilinaw. Ang mga sundalo ay nagtuturo sa mga tao na dapat silang magtipon sa isang tabi kung sila ay nagbabalak na maglakbay sa linya ng pagpapakain. Binasa niya ang mga utos at ipinaalam sa kanila, dahil baka alam nilang lahat na ang isa sa mga nangungunang ruta ng kalakalan, ang feeding line, ay may maraming ulat ng insidente kamakailan, kaya nagpadala sila ng mga sundalo upang malutas ang isyu, ngunit magtatagal ito, na kung bakit ang mga mangangalakal na nagkaroon ng mga mersenaryo ay ipers sa mga individual na hindi magagawa. Inutusan silang bumuo ng isang grupo na may mga taong may katulad na destinasyon at schedule. Nakita ng bida na may pakinabang ang sitwasyong ito, kaya nagpa siya siyang hanapin ang taong makikinabang sa kanila. Pumunta siya sa isa sa mga mangangalakal at tinanong kung saan sila patungo. Sumagot. Ang lalaki na uupo sila sa kalsadang ito at tatango sa kaharian ng Jeldai mula sa gitna. Tinanong niya ang mga ito kung pupunta rin sila doon, at pinatunayan niya at tinanong kung tatutol siya kung samahan nila siya. Tumawa ang lalaki at ipinaliwanag na may kasama siyang iba, kaya siya na lang ang magtanong sa kanya.
Sinabi niya sa kanya na ang mga ngalakal na kasama niya ay ang sikat na Farquaad Filch. Naiinis si Steck nang makita niya ang merchant, dahil mukha siyang masakit at mahirap kumbansihin. Hiniling ng lalaki sa mga ngalakal na si Farquaad na hayaan silang sumama, ngunit nagalit siya dahil sinabi na niya sa kanya na kukunin nila ang kanyang mga tao at makilala ang ibang mga tao. Hiniling ng lalaki na makipag-usap siya ng matino, habang pinapanood sila ng mga tao. Tinanong siya ng mga ngalakal kung siya ay isang adventurer, na kanyang pinagtibay. Pumayag ang mga ngalakal dahil napagtanto niyang kaya niyang protektahan ang kanyang sarili at hindi siya dapat makahadlang sa kanila. Masayang sinabi sa kanya ng lalaki na pumunta sa kanyang kariton, dahil papayagan niya itong sumakay sa kanyang kariton. Namangha ang bida, dahil mas madali ito kaysa sa inaakala niya. Sa kanilang paglalakbay, tinanong siya ng lalaki kung sino siya, at sinabi niya sa kanila na siya ay isang adventurer. Sinabi ng bida na sila ay mga dungeon explorer, kaya't sila ay naghahanap buhay sa pamamagitan ng pag-scavenge sa mga piitan para sa anumang bagay na mahalaga. Namangha ang lalaki at napagtanto na iyon ang dahilan kung bakit gusto niya itong tulungan, dahil gusto rin niyang maging isang adventurer o isang explorer, ngunit kinuha niya ang isang palaso sa tuhod mula sa isang duwende noong siya ay mas bata, kaya hindi siya maaaring maging ang manunuklas. Sinabi niya na ang mga duwende ay nakakatakot na tao. Lumingalinga si Ilian sa paligid upang makahanap ng anumang kakaiba habang itinuro sa kanya ni Stitch na siya ang pinakasensitibo sa napipintong panganib sa pagitan nila. Nag-alinlangan siya na may mangyayari sa unang araw, ngunit hiniling niya sa kanya na tingnan ang anumang kainahinala, at tiniyak niya sa kanya na isaalang-alang ito. Sa gabi, habang sila ay nagpapahinga, sinabi niya sa kanya na tila wala pang anumang bagay na namumukod-tangi, at umaasa siyang mananatili itong ganoon. Nagulat sila nang makita nilang nahulog ang isa nilang kasama, at nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Natigilan sila, dahil nagkalat na ang mga monoparticle. Nagmamadali siyang bumalik upang maiwasan ang mga mana party na iyon, alam niyang babagsak silang lahat. Sa bilis na ito, siya ay nagtatago sa palumpong, nakakita ng ilang tao sa paligid ng mga ngalakal, at nagtaka kung sila ang mga umaatake. Nagulat ang magnanakaw nang makita ang napakaraming tao, ngunit sa pagtingin sa mga gamit, namangha sila dahil lahat ng gamit ng mga ngalakal ay ibebenta ng malaki. Tinanong ng magnanakaw ang kanyang amo kung dinadala nila ang lahat, ngunit tumanggi ito, dahil ang kanilang target ay si Farquaad Filch. Kinuha niya ang karne at pinagbilinan silang huwag hawakan ng ibang tao. Pinagtibay ito ng kanyang lalaki, at sinimulan niya itong kainin. Inutusan niya sila na kumuha ng anumang mga medikal na supply na maaari nilang makuha, tulad ng dati, dahil hindi nila mapapalampas ang isa man lang. Pinutol ng kanyang lalaki ang kanyang amo nang napagtanto niyang may problema nang makita nilang maayos itong nakaunat at gumagalaw pa rin pagkatapos ng kanilang mana. Inatasan sila ng amo ng magnanakaw na patumbahin siya kaya tinambangan nilang lahat. Galit na galit ang bida sa kanila habang ginagamit nila ang kanilang mahika para magnakaw at makipaggrupo sa mga tao. Tinalo niya silang lahat at gustong makita kung paano sila haharapin. Matapos talunin ang dalawa sa mga tulisan. Ang isa ay natakot, at iniisip niya kung tapos na sila. Laking gulat nila, dahil dapat ay aktibo pa rin ang spell na ginawa nila. Saka bakit hindi siya nawalan ng malay? Ang passive skill magic resistance ng protagonist ay nakakabawas sa bisa ng lahat ng spells na negatibong nakakaapekto sa kanyang status, kaya naman conscious pa rin siya. Nalaman ng bida na mahusay ang kasanayang ito, dahil ito ang ilan sa mga bagong kakayahan ng Red Tree na lumitaw sa kanyang ulo, at inisip niya kung ito ba ang tampok na makukuha niya pagkatapos ng pag-upgrade. Paliwanag ni Memento, hindi lang ito isang feature, ngunit lumalakas ang kanilang koneksyon, ibig sabihin, nagiging superior na siyang tao.
Hindi niya gusto ang tunog na iyon, ngunit ito ay mga memento lines. Ganoon din ang gusto niyang sabihin. Tinawag ng mga magnanakaw ang kanilang amo, na humihiling na gawin niya ang tungkol sa kanya, ngunit nagulat siya nang makita ang isang taong makatiis sa kanyang spell, hindi niya alam na posible iyon, at tinanong ang kanyang kasamang si Shale kung ano ang nangyayari. Natarante rin si Shale, dahil walang mali sa kanyang husay, ngunit kakaiba ang kanyang kalaban. Nagalit siya at tinanong siya kung sino siya, bakit hindi siya apektado ng spell, at kung siya ay isang mersenaryo. Nagpaplano silang umalis pagkatapos kunin ang mga paninda, kaya hindi niya dapat gawing mas komplikado kaysa sa kinakailangan. Nadidismaya ang bida nang marinig ito at nagtanong kung hindi niya ito papansinin kung sila iyon. Ang kanyang sitwasyon ay naiintindihan, kaya ipinapalagay niya na oras na nilang tapusin ito, at siya ay nawala, lumitaw sa likod ni Stitch, at sinipa siya. Namangha ang bida nang mawala sa hangin ang lalaking iyon, nagpakitang muli, at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya, ngunit muli siyang sinipa. Nagulat si Brian dahil hindi lamang nilalabanan ng bida ang mahika ng shell ng buong kalooban, ngunit lumalaban din siya. Gusto ni Shale na magmadali siya bago magreklamo. Napangisi ang kanyang amo, dahil hindi man lang niya namalayan na naging ganito siya kagaling, at may isa pang bagay na gusto niyang hawakan. Namangha si Shale, dahil gusto niya ng isang karagdagang bagay na dalhin sa kanila. Nag-aatubili siya, dahil matutuklasan ang kanilang base, ngunit hindi siya narinig ng kanyang amo at inutusan ang kanyang tauhan na magmadali bago mamatay si Shale. Pinapanood lahat ito ni Ilayana at siguradong nawala siya ng ilang segundo. Iniisip niya kung isa itong ordinaryong magnanakaw. Wala siyang ideya kung bakit kumukuha siya ng mga istatistika, ngunit wala siyang pagpipilian kundi sundin ang mga ito sa kanilang paglalakbay. Galit na galit sa kanya si Memento dahil medyo madalas siyang nahihimatay kamakailan, at isinama pa niya ito at nagtaka kung bakit palagi siyang nagbabantay sa ibang tao. Tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin laban sa isang taong nawala, dahil isa lang siyang punching bag sa puntong iyon at wala siyang magagawa kapag nag-spell sila nang wala sa oras. Galit na sinabi ng kanyang artifact na hindi niya akalaing naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng pakikipag-away sa kanya. Nadidismaya si Stitch sa kanyang patuloy na mga reklamo at sinabihan siyang magpakita sa isang away sa halip na magsalita pagkatapos ng katotohanan. Inalok siya ni Brian ng tsaa at nagtaka kung ano ang kanyang ibinubulong. Galit na binalaan siya ng pangunahing tauhan na huwag pababayaan ang kanyang pagbabantay dahil lamang siya ay nasa kanyang base. Tinanong niya kung bakit medyo sensitive siya at humingi ng tawad dahil iyon ang gusto niyang marinig, at nagpakilala siya at gusto niya itong maging kasama. Sinabi sa kanya ni Brian na siya ay isang makabayan na tunay na nagmamahal sa kahariang ito at isang matuwid na lider ng bandido na naglilingkod sa mga tao. Nagalit ang bida dahil siya ay isang makabayan ng isang bastos na kaharian tulad ni Venezia at ipinakilala ang kanyang sarili sa kanyang pekeng pagkakakilanlan. Tumawa si Brian, dahil sigurado siyang mapapagod siya sa pagpapaliwanag niya. Kaya umabot sa punto na gusto niya itong maging kasama. Nagtataka ang bida kung sa tingin ba niya ay tanga siya, bakit siya sasali sa isang bandidong grupo, at kung pangarap ba niyang maging hari ng bandido. Nagalit si Brian at binalaan siya na panoorin ang kanyang tono, dahil sila ay isang matuwid na grupo ng bawal. Hindi rin nila ninanakawan ang lahat ng mga mangangalakal, kundi ang mga makulimlim lamang upang ibalik sa mga tao. Pero hindi pumayag si Steck dahil bandido lang ang bandido. Tinanong ng kanyang lalaki na si Bernard kung may dahilan para i-recruit siya kung ayaw niyang sumali, at pinatunayan niyang hindi kailanman mali ang kanyang mga pandama. Salamat po sa panonood.